Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Magkikita na naman si BBM at si Leni Robredo dito po sa Naga City. Ang tanong, bubuuin na ba nila ang Kain Suka Party? Mukhang ito na sa optics po, gusto nilang palabasin na magsasanib puwersa ang mga Dilawan Kakamping at mga Marcoses laban dito kay Sara Duterte. Pareho naman yan, dalawa na yan na mahilig lang sa optics. Pag-usapan din po natin ito pong mga tulfo na hindi na raw po tatakbo na naman. Talaga, Erwin, hindi na naman kayo tatakbo sa mas mataas na posisyon, no? Parang, hindi ko lang matandaan, parang sinabi na rin ni Erwin yan dati na hindi naman sila tatakbo, hindi naman siya tatakbo sa bilang senador, di ba? Mahirap na pong pagtiwalaan. Yan po yung playbook ng mga Duterte. Gusto lang nilang gayahin. Ano yan? Anong tawag doon? Nagpapapilit. First casualty po ng election 2028. Bam Aquino. Yan ang naniniwala ko na malamang wasak na kagad ang karir. Mahinang nila lang. Isang banatan pa lang, sumuko na agad. At syempre pa si Abante, pag-usapan din po natin, hindi raw sa suportahan. Joke time ba to? Hindi raw po sa suporta si Congressman Abante kay BP Sara. Lapit mo ulo mo, Abante. Ano ngayon? Tandaan mo, talunan ka nga. Sarili mo nga, hindi mo may panalo. Di sumuporta ka rin sa kalaban ni BP Sara nang mabiyayaan naman sila ng mga brilliant ideas mo kung paano mananalo sa eleksyon. Yan po ang mapag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, nasa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Unahin na natin yung kung ano ang dapat mauna. Ayan. Inanunsyo po mismo nitong si Auntie Claire na magkikita. At ito naman po ay kinumpirma ni Leni Robredo. Ayan. Kinumpirma ng Malacanang na bibisita si Pangulong Marcos Jr. sa Naga City upang makipagkita kay Mayor Leni Robredo sa Sabado, Pebrero 21. Ayon kay Palace Officer, yan, sabi po yan ni Yusek Castro. Ang layunin ng pagbisita ay ito'y para mailunsad ang Oplan kontra baha sa lungsod. Tindi, no? No? Ika-4 na taon ni BBM. Ngayon pala maglulunsad Oplan kontra baha. Tindi, special Mga special children. Bukod sa usaping pagbaha, umani rin ng interes ang posibleng iba pang mapag-usapan ng Pangulo at ng Alkalde. Lalo na't sa gitna ng mainit na pagdeklara ni BP Sara na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. So talagang aminado kayo na ito ang naging reaksyon ng mga natatarantang tao, no? Sa pagtakbo. Nang tanungin kung may iba pang tatalakayin ng dalawang leader, pabirong sagot ni Castro, yan ang abangan nyo. Yan ang abangan nyo. Yan. Tuwan-tuwa siya Kala niya. Okay. Obviously, natataranta po yung palasyo. Si Leni, wala... si Leni, wala pong pagkataranta yan. Very poised, ganun pa rin, no? Wala po siya
si Leni Robredo, hindi po nyo kakakakitaan niya ng pagkataranta, hindi po siya affected. Hindi po dahil sa mataas ang kumpiyansa niya sa sarili, hindi po. Hindi siya affected kasi hindi niya po naunawaan kung ano. hindi hindi niya po naunawaan kung ano nagagalaw. Uy, thank you very much kay Marlene Verso na nagpakape agad ng 125 pesos. Si Leni Robredo, very calm, very ano po siya, no? Pag titignan mo si Leni Robredo, hindi mo siya makikitaan na problema eh. Hindi siya namamayat, walang nababago sa kanya muka. Epekto po yan ng wala siyang pakialam dahil hindi niya hindi niya naunawaan na nangyayari sa kapaligiran. Until na may magsabi sa kanya kung ano. Okay. Ang tanong ko nga, nung nakita ko yung, tapos ang pinapakita pa yung pagkakamay nila ni BBM na parang very sweet sila. Ang tanong ko nga, bubuo na ba ng kain suka party? Alam niyo, nakakaawa po. Naaawa po ko sa mga anti-Duterte. No? Sukat na talagang magmukha na silang mga engot dahil sa pagkataranta. Ulitin ko po, hindi po natataranta si Leni Robredo. Si BBM po natataranta, natatakot na yan, no? Yung posible. Kasi talagang tatak sa isip nila, ibang uri to si Sara Duterte. Sa salita pa lang, hindi nakakayanin. Paano pa kaya pag naging presidente yan? Babalikan at babalikan kayo niyan. Thank you very much ulit kay Eddie Morcro. Oy, Ma'am Edna. Maraming salamat. Gandang gabi po, Boss Buzz. Try ko po kung papasok tong pakape. Nakaraan. Ano kasi di pumasok sa comment section pero na may charge ako 2 beses pa. Maraming salamat, Ma'am Eddie Morcroft sa $6.99. Thank you very much po. Pasok na pasok, ma'am. Pasok na pasok sa banga. Okay. Totoo, ito, nataranta na po yung palasyo sa announcement ni BP Sara. Bakit po matataranta? Alam naman po natin ang lahat, marami po silang tinatago ngayon, di ba? Marami silang, hindi ako nagbibintang na direkta kay BBM, pero the way things are going, yung ICI, na halos wala tayong alam kung ano ang ginagawa nila sa buhay, yung Blue Ribbon Committee na totally sa laki po ng aminado, pati yung Blue Ribbon Committee chairman na ang pinakamalaking problema ng bansa ay walang iba kundi korupsyon. Pero tayo po lahat saksi na tumigil na po sila. Literally, tumigil na po ng pag-imbestiga sa flood control project itong si Chairman Lacson. Ngayon, hindi naman tayo mga bobo. Alam naman po natin na yung pagtigil na yan ay nangangahulugan na hindi na natin makikilala yung mga mastermind. Isa po sa mga tinuturo na nakinabang ng gusto sa mga recent pronouncement ng lahat ng mga datos o yung mga files, Cabral files, at kung kani-kanino pang files, meron pang mga palitan ng text, direktang nagtuturo na kay BBM mismo na posible. Pero yun na nga, posible na isa sa may kinalaman talaga rito sa flood control. Ayon dyan sa mga sinabi nila Erice at Nitinho. Na imbis na ipursu ng mga investigador, imbis na ipursu ni Lacson at ni Redon, ay tinabla agad bilang mga hearsay lamang. Anyways,
ah, beyond na po dyan, alam po natin na lalabas at lalabas ang katotohanan. Maaring hindi ngayong panahon na to. Maaring sa susunod na administrasyon. Ito po yung impact, no? Yung pagkikita po nito ni Leni Robredo at saka ni BBM, ito po yung impact ng pag-announce ng maaga ni BP Sara ng kanyang pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas. Alam nyo, isipin nyo na yung gusto nyong isipin. Yung mga anti-Duterte, isipin nyo na ito ay politika. Isipin nyo na ito ay para maawat yung impeachment. Opo, totoo po yan. At wala kaming pakialam. Bakit? Gusto ba namin na ma-impeach si BP Sara? Hindi. So lahat ng paraan para hindi ma-impeach si BP Sara, kung may gagawin yung kampo niya para hindi siya ma-impeach, masaya po kami. O yan ang hindi nyo naunawaan eh. Masaya kami. Okay. Ikalawang punto. Bakit sila takot na takot? Eh talagang nariyan pa si Saldi ko, buhay pa eh. Pag nagpalit ng administrasyon, malamang sa malamang, yan yung tsansa ni Saldico na maligtas dito sa mga kaso niya. Paano siya maliligtas? Pwede siyang tumayo talaga na state witness laban sa mga kasama niyang mastermind. Hindi naman natin sinasabi na hindi kasama sa mga plano to si Saldico o walang ninakaw si Saldico. Kaya ka nga nag-a-apply na state witness, di ba? Para mapawalang sala ka. Basta, ang usapan, hindi ikaw ang pinaka guilty. O, pasok na pasok si Saldico ron. Ang state witness sa aking pagkakalam, ikaw ang susi. Para matukoy ang congressman. Congressman. Para bakit ba congressman? Para matukoy ang mastermind ng isang krimen. O, kaya palpak yung mga ginawa nilang state witness ngayon. Bakit? Naituro ba nila yung mga mastermind? Okay. Ang point lang dito, ito ang reaksyon nila. Alam niyo yung pagkakapareho ni Leni Robredo at saka ni BBM? Pareho silang mahilig sa optics. Pareho silang walang ginagawa. Walang natatrabaho. Kahit nung Vice President yan si Leni Robredo, panay projection, panay PR. Bakit pupunta ron sa nakikipag-unahan yan eh. Pag may bagyo, pupunta si Leni kagad, di ba? Mamimigay ng pandesal, mamimigay ng lulusong sa baha, mamimigay ng mga kung ano lang ang maibibigay. Nakakatulong ba talaga si Leni? Hindi. In fact, nakakaabala pa siya eh. Di ba? Dahil kinakailangan mo pambantayan dahil Vice President ng Pilipinas yan eh. Yung imbis na yung mga pulis ay busy na sa pagre-rescue, kinakailangan mo pang bigyan ng tauhan si Leni Robredo dahil iikot eh. So sa gabal, sa madaling salita. Pero ang ganda sa optics, lulusong ka sa baha, itutulak mo yung mga kakaperanggot na mga anong tawag na relief goods na ipamimigay mo sa mga nabaha. Kaya naman po ng mga pangkaraniwang sundalo at pulis na yun eh. Yun yung sinasabi natin. Okay. Kaya, mahilig sila sa optics. Si BBM din, ang galing din yan. Pupunta doon sa flood control, magdudurog ng semento, ipapakita na walang nagawa, turo-turo, picture-picture. Diba parehong-pareho sila ng ugali? Kahit walang natatrabaho, basta makuhanan ng media na naroon sila, magtututuro, pipicturean na nakaturo, okay na yun. Si Leni Robredo naman, pipicturean na nakalusong sa baha. May picture pa nga yan si Leni Robredo eh. Yung mga reporter,
naroon sila, naroon sa may tuyo. Si Leni Robredo naroon sa putikan para magpa-picture. Okay. Yan, ako nahihiya ako para sa mga dilawan at kakamping, no? Kasi dekada nyo nilabanan yung mga Marcos eh. O wag ng dekada. Recently lang. Before 2022, ano tawag nyo dyan sa pamilya na yan? Marcos magnanakaw. Marcos kung ano-ano, di ba? Pero yun yung tumatak eh. Marcos magnanakaw. Yan talaga yung sinisigaw nyo. Never again. Marcos magnanakaw. Yan yung bukang bibig. Yan yung katangian ng grupo ng dilaw at kakamping eh. Lahat sila anti-Marcos. O yan talaga katangian nyo. Diyan kayo nabuo. Yan ang kaisahan ng inyong mga utak. Only to find out na isiship nyo pala yung pagiging anti-Marcos ninyo sa pagiging anti-Duterte ngayon. Anti-Duterte na lang kayo lahat. Ang pagkakaiba, legit yung mga binibintang na ninakaw ng pamilyang Marcos noon, legit yung pagsigaw nyo na Marcos magnanakaw. Legit. Bakit legit? Eh may mga kaso. May mga kasong dinidinig at that time na sumisigaw kayo na Marcos magnanakaw. Nasa Guinness Book of World Record. Si Marcos at saka si Imelda. Ang dami nakasampang kaso. O ngayon, bakit kayo biglang nag-shift mula po sa never again sa pwede na? Kasi nag-shift din kayo ng dati anti-Marcos lang kayo na very legit ha. Naniniwala yung mga tao sa inyo. Pero ngayon, nag-shift kayo sa anti-Duterte, naggawa-gawa lamang. Confidential fund, lahat po ng may confidential fund. Kitang-kita yung pagiging peke nyo eh. Ang daming may confidential fund, hindi nyo kinwestiyon. Mas malalaki pa yung confidential fund, wala kayong na hindi nyo inalam kung saan napunta. Tutok lang kayo sa Duterte. Inday Lustay. Gaano katotoo yung Inday Lustay? May kaso ba si Inday na naglustay siya? Yung siya ay mayor, pwedeng kasuhan ng mayor eh, di ba? Kinasuhan nyo ba si Inday nung siya ay mayor? Alam nyo po, ang Magna, hindi po yan po pwede na nahalal ka na vice president, dun ka lang magiging magnanakaw. Ugali po yan. Mahirap po baguhin yan. Pwede mong itrace yan buhat nung siya ay mayor pa. The fact na wala naman kayong kinaso sa kanya noon, biglang-bigla, Inday Lustay na siya ngayon, eh malaki pong kalokohan yan. Hindi consistent. Pareho lang yan dalawa na yan. Walang tinatrabaho. Pareho yan dalawa na yan. Mahilig lang sa optics. Mahilig lang sa picture-picture. Photo ops. Yun ang importante sa kanila eh. Kaya pinilit to ni BBM na magkita sila for optics. Kasi durug-durug sila sa pagdedeklara ni BP Sara eh. Ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syokran. Durug sila dun, kinakailangan nilang tapatan yun. Yung importante sa kanila optics eh. Lalo na kay BBM. Kasi nakita yan ng tao, ito na ang pag-asa namin. Yung mga hindi nalutas ng administrasyon na to,
lulutasin ni BP Sara. Yung deklarasyon ni BP Sara na tatakbo siya, yun po ang nagbigay pag-asa sa mga Pilipino na magkakaroon ng kalutasan ng lahat. Kasi wala talaga eh. Wala tayong naasahan sa ICI. Wala tayong, in fact, tumigil po. Hindi lang walang maasahan sa Blue Ribbon, tumigil po sila na kaimbestiga. Hindi na po nag-imbestiga ng flood control sa Iping Lacson. Mag-isang buwan na yata, buhat nung huling nag-imbestiga yan. Okay. Kain suka party po ang bubuuin nila. Ngayon, okay lang yung mga leader eh. Alam naman talaga natin na mga walang prinsipyo yung mga yan eh. Laila de Lima, Risa Hontiveros, to si Leni Robredo. Kung saan lang tangayin niya mga yan. Pero kayo bang mga dilawan na anti-corruption, anti-Marcos, talaga tatanggapin nyo na magsasanib puwersa yung mga Robredo at Marcos? Alam nyo, wag na kayo mag-isip ng kung sino pa ang patatakbuhin. Itodo nyo na. Patakbuhin nyo na si BBM bilang Vice President ni Leni Robredo. Itodo nyo na para wala nang yung endorse. Wala namang power to endorse na yan si BBM. Lame duck president na yan. Pero para lang patunayan ninyo na may talagang gustong-gusto ng mga tao yan, itandem nyo na kay Leni Robredo para may laban naman kayo. Isahan na lang. Di ba? Magandang laban yun. Para magkaalaman na talaga kung sino nagpanalo kanino. Alam nyo, eto po yung kaibahan ng lahat, no? Marami nagsasabi, baka matulad si BP Sara sa mga naunang nagdeklara at natalo pagdating ng eleksyon katulad ni Binay at saka ni Villar. Alam niyo po kung ano po pagkakaiba? Isang banatan pa lang po kay Binay. Bumagsak na po yung kanyang popularidad. Naniwala yung tao sa binabanat sa kanya. Isang banatan lang po kay Villar. Bumagsak na po. Naniwala po yung tao sa mga binabanat nila. Ito po, ang puhunan po ni Sara Duterte, yung Duterte leadership na hinahanap-hanap ng natin ngayon. Yung totoong anti-drugs, anti-corruption, anti-criminality. Yung totoong nakikita mong may mga ginagawa, hindi po panay groundbreaking. Pinakamarami yatang groundbreaking. Ito si BBM. Panay groundbreaking, wala naman na napatupad na proyekto. Maski nga yung itutuloy na lang niya ng mga proyekto galing kay Tatay Digong, hindi pa matuloy-tuloy. Paano? Prioritize, flood control. Ano po epekto ng flood control? Hindi na natigil ang pagbaha, lumala pa. Yan. Yan talaga ang legacy niya. Flood control. Pinakamalaking budget na flood control. Huwag nyo na makumpara, hindi na uubra yan eh. Sa totoo lang po, ang pinakamalaki yung pagkakamali. Yung masyado kayong formula. Ginawa natin yan kay Binay, natalo si Binay, gawin din natin, ginawa natin, nakadalawa kayo. Binay at Villar, nagawa niyo yan, siraan. Pero hindi nyo po masisiraan yung may tatak. Hindi nyo po masisiraan yung mayroong resibo. Paano nyo sisiraan si BP Sara na hindi marunong mamuno? O, hindi na marunong mamuno.
Paano nyo sisiraan si VP Sara na Inday Lustay samantalang hindi naman siya involved dyan sa flood control project? Lahat ng tao sa Pilipinas nalula sa pagnanakaw na ginawa dyan sa flood control. Tapos, aakusahan nyo ang dapat managot si VP Sara? Kailan naging involved dyan si VP Sara? Yung paninira ninyo kay VP Sara, kitang-kita ng mga tao na hanggang paninira lang. Galit ang mga tao sa mga magnanakaw, pero kayo galit sa Duterte. Hindi naman nagnakaw yung mga Duterte. Pero pinalalabas ninyo na magnanakaw mga Duterte. Asan? Sino tumistigo na involved sila sa nakawan dyan sa flood control? Sasabihin nyo, hindi nga lang sa flood control. Magnanakaw pala, bakit hindi siya nakinakaw dun sa pinakamalaking nakawan? Ang mga magnanakaw po, wala pong pili yan. Mas malaki ang mananakaw nila, mas gusto nila. Ibig nyo sabihin, magnanakaw sa VP Sara pero sa maliitan lang siya. Vice President siya ng Pilipinas. Kaya yung mga litanya ninyo na si VP Sara ay magnanakaw, wala po yan. Walang naniniwala. Hindi nyo po masisiraan si VP Sara. Paulit-ulit. Sino yung binibuild naman ninyo? Actually, hindi nyo sinisiraan si VP Sara eh. Pinopromote ninyo. Paano nyo pinopromote? Ito ang tao na galit kay Marcos. Ito ang tao na anti-Marcos. Habang kayo lahat nakikita ng tao na pro-Marcos kayo, kakampi kayo ni Marcos, ibig sabihin, gusto ninyo itong nangyayari. Kaya kayo siran-sira eh. Dekada nyo siniraan yung mga Marcos. Eto madalas ko makita to eh. Si VP Sara, yung mga Duterte, binoto si Marcos kasi ang akala namin, iba siya sa tatay, di ba? Ang akala namin, ang kasalanan ng anak, ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Pero nung na-realize namin na mas grabe pa pala sa ama, itong anak, bugya, galit kami. Nabudol kami. Baliktad tong mga dilawan eh. Matagal na nilang kalaban yung mga Marcos. Nung natuklasan nila na pati tong anak na Marcos ay mas magnanakaw pa kaysa sa tatay, ulitin ko na ito palang panahon ni Marcos Jr. ay mas malala pa ang korupsyon kaysa sa panahon ng tatay niya, tsaka sila kumampi. Yun yung pagkakaiba ng mga Duterte supporters. Kami nung nalaman namin na mas malala ang korupsyon ngayon, kumalas kami. Nagalit kami sa mga Marcos. Kayo, nung nalaman ninyo na malakas ang korupsyon ngayon, tsaka kayo kumampi. Ano ang prinsipyo ng mga dilawan na to at kakamping at makabayan black? 'Di ba? Yan ang prinsipyo nyo. Prinsipyo po yan ng ang una sa inyo, politika eh. Kaya wala po kayong kakainin dito. Kasi nagpa-identify kayo. Iba po yung politika ngayon. Sa tagal nyo siniraan si VP Sara, halos lahat ng botante ngayon, wala na po yung mga walang kinikilingan. Tama si Gadun. Dalawa lang po ang panig ng mga tao. Pero mali si Gadun kasi yung dalawang panig para sa kanya
is either Marcos ka or Duterte or Aquino ka. 80s, 90s pa yan eh. Ngayon po, ang hatian po ng botante ngayon is either pro-Duterte ka or anti-Duterte ka. Yan ang katotohanan. Ayun po, polarized na masyado ngayon. Wala na kayong kukumbinsihin. Kaya, kung ngayon po nakakarami po yung pro Duterte, wala na pong epekto yan magsama-sama man kayo. O, nag-combine kayo para labanan si BP Sara. Ano epekto niyan? Ibig bang sabihin, ito lagi kong tanong eh. Ibig bang sabihin, pag nag-combine yung mga kakamping at si BBM, boboto na kaming mga Duterte sa inyo? Wala na pong epekto yan. Sabi nga namin nung hindi pa nagdedeklara sa BP Sara eh, kahit na ma-impeach nyo man si BP Sara, tatakbo pa ang isang Duterte, dun pa rin kami sa Duterte. Dun pa rin kami sa endorse ni BP Sara kung sakasakali. Kaso ngayon, malabo na po kayo. Kasi nag-iisip yung mga congressman, tsaka na tayo bumaliktad pag tatakbo na si BP Sara. Kung makalusot tong impeachment, wala na tayong babaliktaran. Hindi po totoo yan. Ngayon, sisiraan ninyo, pati diskarte ni BP Sara. Anong uri yan? Kayo nga, hindi kayo pinakikialaman. Sampa kayo ng sampa. Inawat ba yung pagsasampa nyo? Sampa lang na sampa ng reklamo. Ngayon, ang tanong, may boboto ba dyan? Wala. Yung deklarasyon ni BP Sara, yun na po yun. Yun na po ang naglibing sa impeachment ni BP Sara. Niligtas niya actually ang sarili niya. Anong meron si BP Sara na wala yung ibang mga politiko? Loyalty ng mga Duterte supporters. Loyalty ng mga DDS. Mga DDS nag-aaway-aaway yan. Mga DDS, yung mga Duterte vloggers, away-away. Hindi nagkakasundo. Madalas, mayroong mga magkakaaway. Pero pagdating sa suporta sa mga Duterte, wala pong question yan. Mahilig ka man sa humba o hindi ka mahilig sa humba. Sino man ang pinapanigan mo? Makananay ka man ni Kitty o doon ka sa kabila. Lahat yan susuporta kay Sara Duterte. Ang tanong, meron ba kayo nun? Meron bang mga loyal na tao sa inyo? Wag na natin pansinin si Meleklo Castro Mayor, nakakaawa. alam mo Castro Mayor, sa totoo lang naaawa ko sa iyo. Mag-update naman kayo. Mag-update naman kayo ng mga banat. Alam mo pagkakaiba ng mga Duterte? Updated yung mga Duterte supporters kasi yung mga vlogger ng mga Duterte, balita, nakabatay, nagre-react. May balita ngayon, makakapag-react na. Yung mga vlogger ninyo, may balita ngayon, nakanganga pa. Naghihintay pa ng baba sa kanila kung paano sasagutin. Kaya, magtataka pa ba kami sa iyo, Castro Mayor? Kung hanggang ngayon, Mary Grace Piatos ka pa.
Hindi na kami magtataka sa hindi nga ako magagalit sa'yo. Naaawa ako sa'yo. Dahil sa bagal mag-isip ng mga vlogger nyo. Hanggang ngayon, Mary Grace Piatos pa rin ang alam mo. Nakakaawa ka. Ang pinag-uusapan na namin, ano ang gagawin ni BP Sara pag naging presidente siya, kayo nasa Mary Grace Piatos pa rin. Nangangarap na kami. Sino yung mga makukulong? Bakit sila nagre-react ng ganyan? Hanggang ngayon kay Mary Grace Piatos pa rin kayo. Nakailan lipat na ako ng kuta. Mary Grace Piatos ka pa rin. Maawa na lang po tayo sa kanila. Huwag na po tayo magalit. Alam ko po na tayo masayang-masaya ngayon sa deklarasyon ni BP Sara. Wala pa po sila sa... Hindi pa po sila nabababaan. Pasensya na po kayo. Hindi pa po sila nabababaan kung ano po isasagot nila doon po sa sa pagdedeklara ni BP Sara. Na kay Mary Grace Piatos pa rin po sila. Pagpasensyahan nyo na po talaga, ganyan po talaga eh. Sabi nga, di ba, you cannot give what you don't have. Kaya po, pagpasensyahan nyo na po yung mga followers nila. Kasi, kung yung mga vlogger nila, kung yung mga vlogger nila, confidential fan pa rin hanggang ngayon, ano ba asahan mo? Si Gadon nga, oh. Aquino Marcos pa rin. Good evening, Sir Bas. Nag-enjoy ako sa Birada Aguila kanina. Malungkot ng topic si Tatay Digong. Naiyak din ako. God bless po, Tess. Maraming salamat, Ma'am Tess, sa 1,600 na pakape. Uy, meron yata tayo nakaligtaan. Jojit Yadaw. Thank you very much, Jojit Yadaw. Yan, gawin na natin siyang moderator. Alam nyo, sa totoo lang, naawa na ako sa inyo. May yan. 2028 election na kami, oh. Kayo, Mary Grace Piatos pa rin. Nakakaawa ang putya. At nagawa nyo pang pag malaki utak nyo, ha? Kawawa po kayo. Alam nyo po, naiiwan kayo. Kasi ganito yan eh. Di po ba? Parang, eto magtapatan na tayo. Kayo po, napakaswerte nyo kayong mga Duterte supporters. Huwag nyo na po ako isama. Ang tatalino po ng mga Duterte vloggers eh. Alam nyo po yun? Ganito lang po yung pag kayo po nag-aral ng kolehiyo, ganyan lang po. Makikinig kayo sa mga matatalinong mga profesor, matututo na po kayo. Kaya kung araw-araw po kayo nakikinig sa mga Duterte vloggers, daig nyo pa po nagkokolehiyo. Wala lang nga kayong degree pagkatapos. Pero aminin ninyo, pakiramdam nyo, mas matalino na kayo ngayon, di ba? Kaysa nung nagsimula kayong makinig sa mga Duterte vloggers. Wag na po ako kasi laos na ako eh. Matanda na ako eh. Marami pong magagaling na mga Duterte vloggers. Nakakaawa po yung mga nakikinig po sa vlogger ng kabila. Kasi tayo, tignan nyo. Nagsusuri na tayo ng yan. Di ba? Nakakaawa po sila. Sa totoo lang po. Hanggang ngayon, Mary Grace Piatos pa rin hinahanap. Tama yan, makinig ka rito para mag-advance naman yung utak mo. Pwede naman kayong hindi maniwala kay Duterte. Pero makinig po kayo sa mga argumento para naman yung utak nyo lumalawak. Nakakahiya eh. Nahihiya po kami sa inyo. Nakuha nyo pang pumasok kay Badong. Kumbaga, dito, kaya konti na lang rito nanonood. Parang masteral na to. Masteral na dito eh. Hindi nyo ba naunawaan?
Kayo ganito pa rin, no? Ha? Ay, yung tatay niyong karton! Nako! Nakakulong pa rin. Ganun lang yung mga binibigay sa inyo mga walang katuturan. Kahit ano mangyari, nakakulong pa rin yung tatay niyong karton. Ganun lang. Kakaawa ang punta. Naawa ko hindi sa mga vlogger. Kumikita yung mga yun eh. Nahawa ko sa inyo. Kaya pag lumabas kayo, ay, tatay nilang karton. Banat ako. Piatos pa rin ang puno. Hanggang piatos pa rin. Puta, nagsusuri na kami. Bakit hindi natitibag si BP Sara? Anong meron si BP Sara? Meron siyang loyal DDS supporters. Kahit na anong gawin nila, sila ba meron yan? Oh. Hindi na umuubra ang paninira. Meron pa kaming meron pa kaming mga pagsusuri na ginagawa. Puta kayo, Mary Grace Piatos pa rin. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Mag-upgrade naman. I-upgrade nyo naman, sabihin nyo naman sa kanila. Alam mo, magsasuggest ako sa inyo, total nakakatambay na kayo rito, ha? Sabihan nyo naman yung mga vlogger nyo. Bakit hindi natin gayahin sila Badong Aratilis na nagsusuri talaga ng mga issues? Bakit hanggang ngayon Mary Grace Piatos pa rin tayo? Bakit hanggang ngayon natutuwa pa rin tayo na nakakulong lang yung tatay nilang karton? Bakit natutuwa na tayo? Bakit hindi tayo magsuri? You cannot give what you don't have. Kung wala silang utak. Ano yan? Nagpapanggap? Bobo kunwari? Para pare-pareho kayo? Tangina. Ako hindi na lang. Rose Pets, thank you very much sa 499 pounds. Okay, balik na po tayo rito. So, malinaw po, ito optics lang yan. Naghabol pareho ng optics para relevant sila pa. Relevant pa sila. Tabon na tabon sila eh. Tuwan-tuwa si Leni Robredo, biruin mo. Pero sa achievement, wala yan. Alam nyo, pangalawa nilang pagkakapareho. Una, pareho sila mahilig sa optics, di ba? Pareho sila mahilig sa palabas. Pangalawa nilang pagkakapareho. Nakalimutan ko tuloy yung pangalawang pagkakapareho. Pareho nilang sinisisi yung mga Duterte sa kapalpakan nila. Si Leni Robredo, Naga. Hindi ko po nila lang yung city ha. Naga City lang yung hawak mo. Sisisihin mo pa yung dating Pangulo dahil hindi niya natapos yung droga sa Naga City? Anong uri yan? Mayor ka. Maliit lang yan, Naga. Trabahuin mo. Magpakitang gilas ka. Ubusin mo yung droga sa Naga. Tapos, tsaka mo ipagmalaki. Pinagmamalaki mo na kagad. Malaki problema namin sa Naga sa droga dahil sa kagagawa ng Duterte. Ano ine-expect natin pag manalo yan? Ngayon pa lang, mayor pa lang, maliit pa lang yung lugar ha. Maliit pa lang kumpara sa Pilipinas. Mayor ka pa lang ng isang syudad. Hindi mo na ma-resolve yung problema ng droga sa Naga. Naninisi ka na. Paano pag naging presidente ka? Sisisihin mo lahat ng presidente dahil may problema ka pa ring minana? Yan po ang katangian ng mga walang gagawin pag napaupo. Tandaan nyo po yan. Pero malabo naman kayo makaupo eh. Kasi yung mga supporter nyo nasa Piatos pa. Nakakaawa po siya, Piatos pa rin. Narinig ko yung pinakikinggan nila, siga dun eh. Ang mga Pilipino daw is either Marcos or Aquino. Asan yung Duterte dun? Bugokis ang putya. Bagay sa kanya sinisigaw niya eh. Okay, punta na po tayo. First casualty po. Ang first casualty po ng labanan. No? Naawa ko kay Bam Aquino kasi di ba pinoporma niya sarili niya na for president dahil
ano yan eh, kadena-kadena bill. Lahat ng mga bill, pinagmamalaki niyan eh. Pucha, binanatan lang po siya ni Trillanes. I will not run for Vice President in 2028. Grabe, no? Isang banat pa lang, mahina ka pala, boy. Tignan mo to. Sabi ni Trillanes, inunahan pa siya eh. Sa mga hihirit naman na ideally ang sinabi mo, maliwanag dun sa sinabi nyo sa akin nung campaign noong 2022 na hindi nyo ipapadala si Digong sa dahig kahit may ICC warrant of arrest. Besides, alam rin naman natin na ang justice system dito ay far from ideal, lalo na sa mga makapangyarihan. So para saan pa yung statement mo? Papogi lang sa mga DDS at the expense of mga nagsakripisyo? That's so insensitive and so unfair. Oh, binanatan ka lang ni Trillanes. Si Trillanes pa lang, Bam Aquino ha. Hindi ka pa namin pinapatulan kasi wala ka naman bilang. Si Trillanes pa lang, ano po sabi ni Bam Aquino? I will not run for Vice President. Tapos, ang karir ni Bam Aquino agad. Mahinang nilalang ka. Mahinang nilalang ka po siya kay Trillanes. Pero tanong ko naman kay Trillanes. Sabi mo, i-unite mo yung Dilawan, Kakamping, pati yung mga Marcos. Ngayon, naunawaan ko na. Hindi ko na pala itatanong. Naunawaan ko na kung paano mo pala i-unite. I-eliminate mo pala yung mga posibleng makalaban ni Risa Hontiveros. Kaya lang, hindi pa rin kayo kinikilala. Alam naman natin ang sinusuporta ni Trillanes tsaka ni Llamas eh. Si Risa Hontiveros. Pero, sa totoo lang, ang kinikilala pa rin nila, si VP Leni Robredo ng mga Dilawan at Kakamping. Ang problema, yung mga solid na mga Dilawan, yung mga sinaunang Dilawan, anti-Marcos pa rin yan. Kaya pag nagsanib si Leni tsaka si Marcos, asahan nyo maraming kakalas dyan. Hindi pa rin sila magiging united, pero wala naman tayong pakialam dyan eh. Dahil ang paniniwala natin, ang hati ngayon sa politika between pro-Duterte and anti-Duterte. So yung pro-Duterte solid yan. Ang nagbibitak-bitak lang yung mga anti-Duterte. Ang problema lang kung sila ba'y mag-unite, mag-isang tatakbo o tatakbo sila ng hiwa-hiwalay. Ano man ang gawin nila, hindi naman matitibag to, solid na tong pro-Duterte. Lahat ng nadismaya ngayon sa mga Marcoses, magdo-Duterte po yan. Hindi po yan papanig dito po sa mga dati ng talunan. Wala rin naman pong epekto, tumakbo man si Bam o hindi. Wala na pong epekto yan. Saan ba kukuha ng panibagong boto yan? Yun yung problema eh. Siguro ang botante ngayon, 85% pro-Duterte. 15% lang yung hati-hati sila. Pinakamalaki rin sa 15% na yun, pro-Leni Robredo. Tsaka Marcos. Punta na po tayo rito sa... Baka maubusan tayo ng oras dito sa mga tulpo. Eto si Erwin, nagdeklara rin po. Pero kasi ang lungkot ni Bam eh. Tsaka hindi siya bumibira ngayon eh. Ako naniniwala ko na tapos na talaga yung karir ni Bam. Kasi lahat ng Dilawan at Kakamping anti-Duterte. Paano mo naisip, Bam, na umayon na yung EJK dapat dito? Yun lang ang ano nyo ngayon, anti-Duterte kayo. Gusto mo pa dito litisin? Political suicide yung ginawa ni Bam Aquino eh. Pero teka lang, di ba ikaw second ka, di ba? Papayag ka, Bam? Second ka, yung isa hindi nanalo sa mayor. Sunod-sunuran kayo dun sa hindi talunan, tapos ikaw second ka sa senador.
Wala eh. Mahinang nilalang ka. Mahinang nilalang ka kasi. Okay, punta na po tayo rito sa mga tulpo. Nung kapapanalo pa lang ni Rapi Tulfo, 'di ba? O nung tumatakbo siya na senador, yan ang panlaban natin. O ngayon natabunan na siya ni Erwin eh. Mas mapapil to si Erwin, 'di ba? Pero sabi po ni Erwin ngayon, ayoko nang tumakbo. Reaction niya dahil lahat daw nasisira, yung pamilya niya. Huwag ka na talagang tumakbo dahil magkakalat ka lang. Biruin mo, sabihin mo, bendalo. Tapos, pagka nung nahimasmasan siya sa bendalo niya, nagpaliwanag na hindi naman yun yung ibig niya sabihin. Tapos, yung get the F out here, sa Chinese Embassy. Tapos, nung nahimasmasan, maghinay-hinay daw tayo. Yan yung problema eh. Kasasabi mo pa lang ngayon, ibig sabihin, it's either hindi mo alam yung sinasabi mo, pag na may imasmasan ka, iba na. Yun yung pagkakaiba ng tapang-tapangan na wala namang alam at tunay na matatapang. Yung mga Duterte consistent yan. Ayaw nila sa ICC, ayaw nila sa ICC. Matapang si Duterte na pangalagaan yung independence ng Pilipinas kasi hodang ang banggain niya, ang murahin niya ay si Barack Obama. Yun ang tunay na matapang. Hindi niya po binitawan yun. Matalino, bago magsalita, alam niya yung sinasabi niya. Hindi yung magsalita muna, bago pag naimasmasan, babaguhin. Yan ang tatak ng mga tulfo. Ang tapang-tapang. Yung isang tulfo, ang tapang-tapang. PCSO, PCSO. May nangyari na ba sa investigasyon ng PCSO? Yan yung larawan ng mga tulfo. Matapang pero pambarangay yung issue. Pang mga mag-asawang naghiwalay, nagkaroon ng iskabechi, yan ang mga issue ninyo. Okay,